yung mic. Kung minsan tayo'y hindi maunawaan, ready, sing. Kung minsan tayo'y hindi maunawaan ng iba kung bakit laging masaya, kung ano't kung tayo ay nag-aawitan, ang katulad natin ay bumaya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah kay Jesus na nag-aadya. Hallelujah, Hallelujah, nahugasan na ang lahat. One more time. Kung minsan tayo'y hindi maunawaan ng iba kung bakit laging masaya, kung ano't kung tayo ay nag-aawitan, ang katulad natin ay bumaya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah kay Jesus na nag-aadya. Hallelujah, Hallelujah, nahugasan na ang lahat kong sala. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Ready, sing. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay, at siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin, at siya'y magbabalik upang makasama ka. Kaya ikaw, kaibigan, si Jesus ay pagtiwalaan upang makasama ka doon sa kabilang buhay. Manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa pag-umaga. Lalo po, Panginoon, ng devotion. Ingaral po ito sa amin, Panginoon, at tawad po sa amin mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. So, ang title mo na po ay babasahin natin, tapos hindi na po kayo ng Bible verse. Buksan niyo po yung Bible sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Ang title po natin ng Bible verse din. Sabi po dyan sa salita ng Diyos. Para maganda, basahin po natin sabay-sabay lahat na tayo. Kasi para sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Basahin po natin sabay-sabay para sa inyo po yan, sa salita ng Panginoon. Okay? So yun, Jeremiah chapter 29. Nandiyan na po ba kayo? Verse 11. So basahin po natin mga kapatid, sabay-sabay. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, the thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So yun, pwede na po kayo makaupo. Makikita niyo sa verse na yan, na mensahe po ng Panginoon. Pinapakita dito ng Panginoon na yung kanyang thoughts din sa atin ay kapayapaan. And then, hindi gusto ng Panginoon evil. No? Tapos gusto tayo bigyan ng Panginoon ng magandang kawakasan, magandang ending. Sabihin, may plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi nga lang natin alam kung ano yun. Pero ang sinasabi ng verse, tayo bigyan ng Panginoon, iniisip niya
ganyan tayo, dito sa utos ng Panginoon sa atin, gusto tayo bigyan ng Panginoon kapayapaan, hindi evil. Bigyan tayo ng magandang kawakan. Ano? Iba-iba tayo ng journey, hindi pare-pareho. Pero dito pinapakita ng Diyos yung plano niya sa bawat isa sa atin. Yung maganda ang plano ng Panginoon, iba-iba nga lang. Pero ang ending, gusto ng Panginoon maganda. Hindi nga natin alam. Ano po? So, mabasahin ko naman din po sa inyo, yung kwento ni Joseph, alam ko naririnig nyo na yan. Naririnig nyo na po yung kwento ni Joseph. Siyempre, madali lang tayo, no? 3 puntos lang. Hindi madami. So, yung kwento ni Joseph, alam nyo na yan. Sigurado napapakinggan yan. Mahirap yung pinagdaan ni Joseph. Pwede naaral ko lang ito nung isang araw, tapos kagabi, na si Joseph, bago siya napunta sa pangako ng Diyos, grabe palang hirap pinagdaanan niya. Alam ko nabasa niya. Punta siya sa dungeon, nilagay siya sa pinako ng mga kapatid sa ilalim, binenta, alam niyo yun. Naghirap siya magtrabaho, maging alipin sa mga kay Pero, kay Potiphar. Alam niya yan. Tapos, and then, inaccuse pa si Joseph na rapist, no? Asawa ni Potiphar, alam natin yan. So, makikita niyo pinagdaanan ni Joseph. Nakulong sa prison, marami siyang hirap na pinagdaanan. Pero makikita niyo yung first puntos, verse 2, Genesis chapter 1 verse 2 nakalagay dyan. Sabi dyan, and the Lord was with Joseph, and he was prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So kagandahan kay Joseph, kahit sa mga ganang pinagdadaanan niya, kasama niya ng Diyos. Yun ang maganda sa atin. Pag dumanas man tayo ng bagyo sa buhay, kung ano naman yung kagaya ni Joseph, ilagay man tayo sa dungeon, kamatayan, pagpapahirap, lalo na yung accuser, dami pinagdaanan eh. Kung may kita nyo, kasama niya ang Panginoon, yun ang panalo, prosperous siya, dahil kasama niya ang Panginoon. Pinagpapala siya ng Panginoon kahit nandun sa ganung lugar. May kita nyo, yung blessing ng Panginoon sa buhay ni Joseph, may nandun. Ganun din tayo sa Panginoon. Kaysa man kayo magpunta, kasama niyong Panginoon, yung blessing ng Panginoon nasa inyo. May pinagpaalan. Ano? Kasi yung buhay ni Joseph, bago niya nakamit yung pagpapala, by the way, yung sa maging hari, ay nabasa ko 30 years old muna siya bago siya naging hari ba yun? Tama, naging hari, sunod sa hari. 30 years old. So, ito tagal naman. Nalimutan ko ilang taon siya yung bata bago nag-umpisa papunta doon yung dinanas ng yung paghihirap. So, bago niya nakamit yung pagpapala, grabe ang tagal. Yung sa maging hari ay 30 years old. So, hinubog muna siya ng panahon ng Panginoon bago siya ilagay sa posisyon. Si Joseph. Hinubog muna siya ng panahon kasi yung posisyon ilalagay sa kanya ng Panginoon ay mabigat. Sa atin din, kaya tayo dito sa training, mabigat. Yung posisyon ibibigay sa atin ng Panginoon ay malaki din at hindi basta-basta biro. Inahawakan natin. No? Isang araw may magbabasa sa inyo, isang araw mayroon magiging pastor sa inyo kapag ang Panginoon maglalagay mo. So, mabigat. Kaya ngayon dito, inaano na tayo ng bigat. Ako, totoo lang, ayaw ko niyan. Gusto ko lang ayahin ang buhay. Yung Panginoon, ako po, nababalik ako minsan sa hirap, hindi ako natutuwa diyan. Pero hindi ako makatakas eh. Doon pa rin pumupunta eh. Kahit anong takas natin. So makikita nyo dyan, ang kagandahan sa unang verse point yung Panginoon. Kasama ng pagpapala. Kaya, doon lang kayo titingin pag halimbawa na kayo. May minsan magpapakamatay kayo, naranasan ko yun eh, sa Manila. Tumalo na, tumawid na ako sa bus, magpapakamatay. Magaling ang Panginoon kasama ng mentor ko, tinula ko para ligtas. No? Pero yun na, nahihirapan ako sa laban eh. Kasi sa akin, ganun pala, sobrang hirap. So kaya kayo din, hindi ko alam kung anong hirap ninyo, pero nandito kay Joseph, lahat tayo may ganun. Okay? So, second na, hindi naman tayo matagal. Second, ito po yung pangalawa, Genesis chapter 40, verse 14. But think on me when it shall be with thee, and show kindness, I pray thee unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of thy house. Si Joseph ito,
Tapos yung butler. Diba? Oo, yung butler ng pero po. Sabi ni Joseph, alalahanin mo ako. Ano? Tapos pakitaan mo na ang gandang loob. Kasi si Joseph, pinakita niya ng kagandang loob yung butler. Isang araw, babalik ka doon sa trono ng haki. Yun ang panaginip niya. Anong kwento dyan sa pangalawa ng mga kapatid? Alalahanin yung mga kapatid kung sino nagdala sa inyo dito, sino nag-alaga sa inyo, at yung mga taong ginamit ang pwede sa inyong buhay. Huwag niyo silang kakalimutan. Pagpalain sila kapag pinagpala kayo ng Panginoon. Kapag kung wala sila, wala naman din tayo dito. Ginamit sila ng Panginoon. Hindi ayon. So huwag niyo silang kakalimutan. Kahit ano yung sariling pamilya ng marating ninyo. Ano? Kasi dito, itong butler, nakarating siya paari eh. Ang gusto ni Joseph, alalahanin siya. Kung nandun na siya. Mga kapatid, dapat pupunta kayo sa tagumpay kasi ang Panginoon kasama ninyo. Hindi ko sino. So, pag may tagumpay na kayo, huwag kayo makakalimot. Alam nyo, sa training na lang ako biglang parang nakakalimot sa iba. Pero, hindi ko nalimutan lahat ng tumulong sa akin sa Manila. Yun ang ako yung mayroong binigay ko lahat kahit wala na. Dito na lang nag-iba, sabi ko, ba't gano'n? Nung pumasok ako sa training, iba akong hirap kasi eh. Pero dito sabi ko, ang ganun daw, sama pala yun eh. Pero mga kapatid, hindi nakakalimutan yung nag-alaga sa inyo. Ang mentor ko, hindi ko nakakalimutan. Hindi lang ako natutuwa. Kaya bumalik sa kasamaan. Na ikinaiyak ko yung kahit minsan, ayoko na magpatuloy dahil dun. Pero sabi ko, ano mangyayari sa akin pag umalis ako? Mabalik ako sa ganun, mamamatay na ako. Alam ko yun ang pupuntahan. Yung ginawa ko, tuloy na lang kahit sa loob-loob ko, naglalakad ako dyan, yung laban. Ano sa inyo tingin, parang hindi ako maano. So pinag-pray ko pa rin. Kasi mentor ko yun. Yun lang ang talagang matindi na bigay ng oras. 2 taon, araw, gabi na binabaybulan. Bigay mo nag-aati kami, nagbabaybulan. Hindi ko kaya yung ano niya. Kaya yun, huwag niyong kakalimutan yung nag-alaga sa inyo. Oo. Yun na, pangalawa. Then yung pangatlo, in verse 23. Yet did not the chief butler remember Joseph but forgot him. Ito yung malungkot, yung pangatlo na, no? Hindi lang tayo tatapos. Yung pangatlo, nakakalungkot. Ito, pwede ito mangyari din eh. Sabi dito, yet did not the chief butler remember Joseph but forgot him. Yan talaga, nalimutan. Dumating na po, pwede dumating sa atin yung buhay o hindi. Pero sa akin, dumating na, nakalimot na ako. Pero diyan, yung butler, nalimutan niya talaga. Ano? Nalimutan niya. Mga kapatid, maaaring dumating din sa atin. Nalimutan natin. Ang pagandaan yung Panginoon na lang talaga yung biyaya yung sumasagana. Kahit nilimot mo. Masakit din yun sa tao, no? Nilimot ka. Kabilaan lang. Nilimot lahat na nagawa mo. Pagkat meron sa'yo nagawang mali. Yan. Makasalanan. Tao talaga biyaya lang ng Panginoon. Kaya, dyan sa verse na mga kapatid, kung siya nang dumating sa punto, makakalimot kayo. Lalo na yung sa Diyos, yung iwanan ng Diyos limutin. Pag nangyari yun, malungkot yun. Kasi minsan, di ba, dumalo din sa punto, magbabaksa rin ang tao eh. Narinig din po ako nung kaya ko sa huwag ko nang sabihin, no? Nalungkot ako nung narinig ko yun. Matindi, ayaw ko ba't baka napunta doon. Kapatid sa Panginoon yun na. Kailangan ko doon at masakit ang masabi sa kanya. Pagkaman ka ng talagang buhay, nakakalimutan na. Kaya itong, tandaan po ano? Purgative. Pangatlo, yung trip. Then, nakikita niyo dyan, nalimutan talaga si Diyos. Yan ang mahirap eh, kung may pagpapaya. Nakakalimutan. At minsan, kung sino tayo, minsan totoo yan yung sinabi sa atin. Kung sino na tayo. Kaya masakit yan. Buti na lang, may paalala para sa atin ang Panginoon, no? So, doon na nagtatapos yung pangatlo at hindi naman siya makakapa. Pagpalain ng Panginoon yung salita niya,
mangyari ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin at glory sa Panginoon, no? Ating